ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Miyerkules, Agosto 20 na kita tuig 2025. Manaya-naya ang panahon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sunod-sunod ng adlaw nga daw tigid ka init ang aton siniya nga temperatura. Kung udto daw hindi gin maagwantahan ang kaaringahot sa panahon. Mag-inom kita sang madamo nga tubig ha kag Sa imo ka. mas maayo kung temprano ang aton sini nga mga transaksyon tempranuhan ta para hindi kita matamaan. Ang dugan ko indan. Especially sa mga kauturan naton nga mayara siyang ginabatyag sa lawas, may mga immunocompromised kita, mga ginabatyag sa lawas, hindi ka mo magpatama sang exposure sa adlaw mo. Especially subong iya nga ang tiyempo maaring akot. Mga walay kabot. Damo kita sa mga talalupang doon nga balita para sa aton sini nga mga tagpalamati subong nga adlaw. Nanay. Bukas na ang Peso Iloilo City Recruitment Center sa may City Hall sa mga nagapangita trabaho. Kadto kamuda kag magpamangkot sa mga opportunity nga pwede ninyo ma-applyan. Sa imo pang lakat matagugang mulak sa imo ka. Hindi ka na magulat sa job fair. Saka ka na lang da. Kay may may welcome gidara sang imo sining mga queries kung anong imo sining gusto applyan nga trabaho, ano ang mga requirements, din suit ang imo sining skills. Dako gini nga bulig ang pagbukas ng Peso Iloilo City Recruitment Center dira sa may Iloilo City Hall. Kay man ginasaulog ang Iloilo City Charter Day subong nga semana. Damo gid sa mga aktibidad diri sa may bahin sang aton siniya nga syudad sang Iloilo. Madamo sa activity ang Iloilo City Government gani hingagawa nyo ang kasubong sini nga mga oportunidad. Sa imo pang lakat matagugang mulak sa imo. Mayaraman sa pagapatigayonon nga job fair ha sa aton sini nga mga kauturan kun di ta magsala subong adlaw. Ang dugan ko indan. Diri sa may Robinsons Mall. Gali na kung Pwede gid na ninyo mapadulungan para ngati ready na kamo dala sa mga requirements kag madamo pa. Sa piyak nga bahin sa maabot nga Domingo lauman ang pagtipon sang 13,000 ka mga barangay officials sa Iloilo Sports Complex ang hiwaton nga Liga Day sa probinsya sang Iloilo. Base matingala kamo
nga ang palibot sa mga dalanon malapit sa sports complex tama ka traffic sa Domingo kay sa nagligad nga tuig damo man tong damo tong mga nagreklamo nga tama kagutok nga Domingo grabe ang kagutok tidira may arasing hiwaton nga Liga Day ang probinsya sang Iloilo sa Iloilo Sports Complex ti 13,000 ang ginalauman nga mag-attend tungod sa madamo nga mga programa kahapon. Nagpatawag sa press con si Liga ng mga barangay president sa probinsya sa Iloilo, si Cap Amalia Dibuque, agud ipaalinton sa pamuluyo nga mayara sing mga aktibidad dira sa maabot nga Domingo. May meeting na gani ang aton sining Liga ng mga barangay province kaupod ang Iloilo City Police Office, ang aton sining Transportation Traffic Management Office para i-coordinate ang mga aktibidad dira damo sa mga pa-contest kag lauman ang pagpugok sang trapiko dira sa may palibot sang sports complex sa maabot nga Domingo nga adlaw. Ipalayag naton karon ang aton sini nga interview kay Cap Amalia Dibuque. Ano ang mga instructions, ano ang mga aktibidad, kag ang mga kapitanes naton, ang aton Liga President may araman sang reaksyon may kang tanan sa pagpostpone sang eleksyon sa bulan iya sang Disyembre kun tani. Ang imong supat, malapor sila na ang dulan ko inday. Sa iban pa naton nga mga talalupang doon nga balita kanami gid sang weekend naton subong hasta sa dason nga semana medyo malawig-lawig kay damo ang holiday was holiday sa August 25 holiday man di kanami gid mo bakasyon kung may mga scheduled trips ka mo hindi pangita kagid sang malagawan sa subong nga mga tiniod isa may ang Banwa San Carles isa sa mga ginatanaw nga sa imo pang lakat nagataas ang sining tourist arrival Boracay at kilala gina permi pero ang Isla San Carles isa sa mga manami lagawan na anong mga plano diri sa Department of Tourism para nga mangin pagid ma-promote pagid ang Banwa San Carles nga nami lagawan sa aton sining makaturan di ko naka-schedule kada nga medyo malawig-lawig bakasyon mo kadto katubala sa may Isla Gigantes kag madamo pa nga mga resorts sa may Banwa San Carles. Ibaloon ta sa report ni Hope Torrechante ano ang mga plano sa Department of Tourism sa Banwa San Carles ngiti isa sa mga ginapadulungan karon sa aton sining mga turista. Sa detalye sang balita ni Hope Torrechante. Hope, good morning. Good morning, Jen. Naghiwat ang Department of Tourism Region 6 ang familiarization tour para sa mga cruise handlers kag agents sa Banwa San Carles sa probinsya sang Iloilo. Jen, sa aton nga mga tagpalamati, ini ang mga handlers kag agents nga ini, mga key players ini sila sa pag-facilitate sa mga port of calls, sa mga cruise ship, kag excursion sa mga passengers and crew sa Pilipinas. Amo na ka-importante ang papel sa mga cruise handlers and agents gani kung may nagiwat sa familiarization tour ng Department of Tourism para sa ila para makita nila ang potential sang Banwa San Carles bilang cruise destination. So, ang tatlo ka adlaw nga aktibidad ginsuportahan sang local government sang Carles, of course headed by Mayor Arnold Betita II, and mga various nga mga participants dyan nagbisita sa mga nagkalain-lain nga mga destinations sang Banwa kag i-experience gid nila first hand ang mainit nga hospitality sa mga komunidad sa Banwa San Carles, ang manami nga white sand kag blue water sa nga islands of Sikugon kag Gigantes, and syempre ang manamit nga seafood and culinary offerings especially sa mga famous kag abundant nga Gigantes scallop. So after sang pagbisita nila may ara sang ginhiwat nga feedbacking activity ang mga bisita kaupod ang local government unit agud nga
i-istoryahan ang mga concerns, observations, kag recommendations ng grupo para ma-diskusyonan kag ma-consider no sa ilang pagpanikasog nga mangin potential cruise destination ining mga isla sang Carles, partikular no ang Gigantes Island kag ang Sicogon Island. Sa ilang last day Jen, ang group nag-meet man no kung nagsapol sa Philippine Ports Authority Estancia. Agud nga istoryahan naman niya ang port fees no, mga bayad sa port kag anchorage location kag requirements. Jen, naton importante sa cruise tourism, sa cruise arrival ang puerto o kung ang port pantalan no sa kung diin madungka ang mga cruise ship nato ng mga pasahero. That is why ginamit no sang grupo ang Philippine Ports Authority Estancia para maistoryahan mahitso ang mga port fees and anchorage location kag iban pa nga mga requirements. So ang grupo nga ini Jen no ginalakipan ini sa mga private stakeholders, mga tourism stakeholders, sakit na dira ang Baron Travel Corporation, Ansett Holidays Incorporated, Benline Agency, Southwest Tour, Travel People Limited, Sharp Travel Services, Wilhelmsen Smith Bell Shipping Incorporated, kag madamo pa no. So ang pagbisita nga ini preparasyon again no sa potential sa Carles o kung particular sa Gigantes kag Sicogon bilang cruise destination sa palaabuton. Hindi kadagko daan sa mga cruise ship nga nagabisita diri kag linibo ka turista dala nila no. Importante gid ato nga may dungkaan sila. Kag ang coordination sang aton sini nga mga salakyan pakadto sa Carles kag ginapanan-aw naton hope no nga base sa ulihi damo na gid mga hotels sa Carles ipamutang kay damo na gid sa nagakadto nga mga turista naton kay ti daw kanagmimanas ang beach. Yes. Tapos ang pagkaon, ang source ng pagkaon dira naghalin sa 5th district. So kung tanawon nato ng sustainability kay ti kung magkadto mula ng turista kang mag-selfie wala sila kanon, wala sila kadtuan, paagi sini no ma-assess nila kung diin nga areas ang kinahanglan nga ma-improve. So dako gini nga development sa aton nga turismo. Dira sa may 5th district particular sa Banwasang Carles kita nagasikat na gidabi damo mga celebrities Actually Jen no, palagas ko lang ang Department of Tourism sa andang nga data no makita naton nga Boracay pa lang ang ginakatuan sang cruise diri sa Western Visayas. That is why dako ini nga bulig kung may spillover no kung may ara pa nga area sa Western Visayas nga katuan man sang cruise o kon cruise ship no for cruise tourism. So ina ang gina-work out sa Department of Tourism. Kanami ginadaya sa Carles kung ma-preserve ba lang mga islands no hindi man naton gusto makita nga daw kasubong sang Boracay grabe diyon ang paginuluhutan sang mga building lagko ang mga hotels. Ang unique naman niya about sa Carles ang mga isla daya daw wala pagawa bla matandog gid bla no wala damo infrastructure. So kabay pa nga ma-preserve ina kaya mga turista tag-isa tak-an naman sila mamhop magtan-aw sa puro building. Ang gusto nila ang beauty sang Island nature. vibe gid yan. Oo nga ang malinaw nga palibot, ang matinaw nga tubig kag puti nga balas. Tikisa hindi ko na magkadto sa kinahanglan magkadto sa Boracay. Diri sa Carles pa lang bastante na. So kabay pa nga no mangin successful ang ini nga mga targets no sa aton sini Department of Tourism. Of course kinahanglan gid cooperation man sa aton sini lokal nga panguluhan. Madamo ka salamat Hope sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nanay, diri ka lang istak sa palay. Hindi to na kinahanglan magpalayo pa para mag-relax kisa ari sa aton ug saran mga matahom nga lalagawan. I-consume naton ini nga mga areas hindi na kita magpakadto sa iban nga mga isla. Di mo na kinahanglan magsakay sa eroplano diri pa lang sa Iloilo sa Western Visayas. Tama nakabastante ang aton siniya nga mga lalagawan nga mga lugar. Inday, bisan luspot lang ang balay, basta wala lang sang away. Pangabuhita nga tawhay ha.
bahay. Sa iban pa naton nga mga balita gulayan sa bayan ginlunsar sa probinsya sang Aklan. Sa detalye sa balita ni JP Herpas. JP, good morning. Jen, panibago naman nga programa ang ginlunsar sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga lugar diri sa Kabisanan Katungdan, particularly ining gulayan sa bayan nga una nga ginapatuman sa probinsya sa Aklan kahapon. Jen, sa pagpanguna sa DA Western Visayas kaupod ang Agricultural Training Institute Regional Training Center, formal nga ginlunsar na sabit nga proyekto ini nagapatimaan sa pagsugod sa isa ka nationwide initiative nga nagaduso sa household kag community food security pinaagi sa communal gardening. Sa nasambit nga launching, 4 ka rural improvement clubs o kon RIC ang nagabaton sa ila sining nga farm tools kag inputs sa pagsugod sa ila sining nga communal garden. Ini amo ang Rural Improvement Club o kon RIC sa Boracay Women Producers Cooperative sa Malay, ang RIC Dahas Sur sa Banga, AIM RIC Women's Association sa Malinao, kagang RIC Unidos sa Nabas, Aklan. Sunod sa kay ATI RTC 6 Information Services Section Chief Florepe Mortalia, anggid ka importante ang ining programa kag iya nga ginainganyo ang mga benepisyaryo nga paramion gid ang ila sining nga mga ginatalauma nga mga garden kag siguraduhon ang husto nga pagpatuman sang sini iya nga programa. Sa aton nga paghinun-anon Jen sa DA na umayara sang 17 ka municipal beneficiaries sa Aklan kag sila Jen ang nagabato no sa nanoy tuhan nga suporta lakip diri ang initial inputs nga garden tools, soil media, seedling trays kag water drum. Kag sa tion nga makumpleto nila ang pilapit ka mga requirement, posible pa sila nga magbaton siyang dugang nga mga bulig kangay sang farm tools component nga balor 20,000 pesos kag subong man ang low-cost rain shelter o kung greenhouse worth 50,000 pesos, 30,000 pesos nga seeds and seedlings, soil media kay iban pa nga mga farm inputs sa sulod lamang sang isa ka tuig. Samtang sa iban pa nga lugar diri sa Western Visayas Jen, mayara sam 18 ka banwa ang ginalauman makabenepisyo sa Antique, 17 sa Capiz, 5 sa Guimaras kag 42 sa Iloilo. Ginainganyo gid nga magpakigabuylog sa sining aktibidad ang mga kababainhan, kapamatanon, senior citizens kay iban pa nga community groups sang kada komunidad. Nami ginig sa mga wala trabaho kag ara bla sila sining puloy-an kung may mga lugar sila nga matamnan di i-avail ning mga ginahatag nga assistance no sa aton sini Department of Agriculture, mga binhi kasubong sina kag may mga trainings nga gina-provide. Ang manami sa gulayan ng bayan naman iya Jeep kung istoryahan naton ya dasig ni ang ang dasig bala, pila ka bulan pa lang ma-harvest no ang mga gulay nato no, okra, magkanta ka bala bahay kubo na amo na ang mga ginapananom sa gulayan ng bayan. So hindi na maglawig, maka-harvest ka, maka-income ka, kag kundi may extra income ka. Ikaw amo ginang goal sa aton man sining Department of Agriculture, hindi tabla magsalig sa isa lang ka crop. Dapat multi-crops para nga all season bilog na tuig mayara sing harvest ang aton sini nga mga mangunguma. And yes, sa ginhambal ni Engineer Ben Montiharjen sa nagdigad iyang launching sa National Vegetable Congress nga tala na hiwaton sa Nobyembre sa Barotac Nuevo, ang pagtanong sa utan hindi lamang puro income digit ini mapuslan sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon for the personal or the family consumption sang mga Pilipino. So ginainganyo gid ang tanan, whether beneficiary man sang sining gulayan sa bayan nga magtanong sa mga utanon para sa ila sining personal nga kinahanglanon. Tinami gid Jeep ya, wala ta problema sa supply no, basta kita sa supply sang utanon. Kapin pa mo mag-favor ang tiyempo, magulan-ulan bi tapos adlawan. Ang kanami tan-awon sang green plots, isa siguro sa encouragement gid sa aton tanan no. So, ano ta ang mga kabataan tudluan tagin magkaon-utan. Subong ang lifestyle sa mga ulihing tubo daw laka na lang gakaon sang utanon pero sa gin-highlight ang lifestyle nga madamo actually sa mga manami nga utan, pero ang problem is may pila lamang ka tawo o kung pila ka mga Pilipino lang ang nagakaon sini. So ang iba niya nga mga conscious na bala sa ila health, gina-prefer gina nila vegetables, pero sa mga pamatanon kisa challenge gid sa
mga ginikanan so kung paano pakanon ang mga kabataan sang mga utanon naton. So kanami gid sini no nga programa kag may masustansya na ang ila sini nga mga pudos kag makadugang pa income sa aton sini nga mga farmers. Madaming salamat Jay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni JP Herbas. Ang gulayan ng bayan, dugay na ni nga programa sang Department of Agriculture. Gina-adapt ni gani isang Department of Education. Ang aton nga mga eskwelahan, may mga garden na. Sang una, naabtan pa naton sang timpo namon ni Vermor. Namaya, imadala ka sa dul, pisaw mo. Hindi lang libro, dalon mo. Subong yun dala sa mga estudyante. Libro, tablet, tanan nga mga digital. May mga farming games pa na gani sa cellphone nga mga platform subong, pero lain ginaiya tudloan tang mga kapamatanon ma-embrace nila ang matuod-tuod nga pagtanom, pag-grow sang plants dako gina nga bagay sa development sa bata kag ang pagtudlo gidi nga kaon sila utan namo na sa unambal sa mga lulo naton Blamor gini ka nata hindi ka magkaon utan katilaw kay mo hanot pero subong do ano na lang ko puro fried chicken na lang kita puro fast food ang aton nga kaladtuan amo na nga nagataas ang risgo sa ikaayong lawas ang aton nga mga citizens subong at the age of 30, 40, wala na kay klabo 20s may mga problema sa ila sini nga health. Pero kung tanawon mo ang mga mga nutritionist nagasiling gina kay naga-encourage nga ang pagkaon sang utanon kag prutas dako gid ang mabulig sa ikaayong lawas. Gabay pa nga makaon kita utan bisan kita kisaga guilty kita puro instant ba ang tanan-tanan hindi ta na ma-appreciate ang vegetables ang prutas Ati isagid sa mga goal man sa aton siniyang government sa aton Department of Agriculture nga damuon ang or suportahan ng mga farmers nga nagaproduce sang mga utanon. Good luck sa gulayan ng bayan na programa sa aton siniyang Department of Agriculture kag sa aton nga mga LGU. Kanami kisa tanawon ng mga gina-harvest bilang ng mga utanon tama ka green, preska, na amo ginang sampat nga ihimuon sangkap sa aton sini nga mga mino sa aton nga mga linuto. So ang goal dire dapat tudloan ta i-enhance ta ang production sa utanon sa mga manghuma kay nakabulig kita mabakal kita sa ila produkto kag tudloan ta man ang aton sini nga mga family members to consume sang vegetable. Ang iba naton nga mga balita especially ang aton sini nga interview sa aton nga Liga President sa probinsya sang Iloilo may kangtanan sa selebrasyon sang Liga Day sa maabot nga Domingo, pantayin nyo na lang sa iba naton nga pagpangalaga diri sa Radyo Pilipinas. Salamat gid sa aton sini nga mga Facebook Live viewers nga nag-upload sa aton sini nga pagpangalaga kada aga Ma'am Mood Castilla Galon nga join sa aton sini nga programa. Salamat gid. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclae. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Bisan los pagka ng balay, basta Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.